Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang solusyon ng Diyos? And may concept po ito na depravity. So, depravity means sin that has corrupted every part of human nature, mind, heart, and will. It doesn't mean people are as evil as they could be, but it does mean that they are unable to seek God on their own. Only God's grace can rescue sinners and bring them to salvation. And makikita po natin to sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. The natural person does not accept the things of Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Sa Tagalog naman po, sapagkat ang taong hindi natataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahalagahan ng mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na spiritual ay mauunawaan lamang sa paraang spiritual. Ngayon po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, sin affects every aspect of human nature. So, lahat po ng kasalanan na nagagawa ng isang tao is nakaka-apekto bilang sa kanyang pagiging tao. Dahil may iba't ibang kasalanan niya na kapag ginawa mo yun, apektado yung pong ikaw dahil nagkakaroon siya ng balik agad sa'yo, diba? So, nagiging apekto yun sa iyong human nature. So, sa number 2 po ng teaching natin, seeking to honor God is not natural. So, yung pagsisik po natin na para ma-honor kung ano yung mga ginagawa po natin is hindi po siya natural dahil Diyos lamang ang siyang dapat na dinadakila ng mga tao at hindi ng kung sino pa na dapat na dinadakila, diba? Ngayon naman sa third teaching, salvation is entirely a work of God's grace. So, yung salvation po is gawa siya ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isang tao. Hindi ginawa ang salvation para sa kung sino man or mga piling tao. Ginawa ang salvation para sa lahat ng tao dahil yun sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun naman sa application na po tayo. First application, acknowledge your need for God's grace. So, yung mga pangangailangan po natin sa buhay, lagi po nating ipagdadasal yun sa Panginoon. Alam naman natin na kahit hindi pa natin ipinapalangalangin yun sa Panginoon, alam na ng Panginoon kung ano yung mga hihilingin at hihingiin natin sa Kanya. Ngayon naman sa second application, repent sincerely from the mind, heart, and will. So, yung mga nagagawa po natin kasalanan, syempre, nagkakaroon po tayo ng repent sa mga bagay po na nagagawa natin. So, dapat, pag nagre-repent tayo sa Panginoon, hindi yung labag sa loob natin or yung napipilitan tayo gawin yung bagay na yun. But then, we have to be sincerely sa pagre-repent natin sa Panginoon. Sa third application naman, trust in Christ alone for your salvation and transformation. So, kung ikaw yung taong naghahanap ng growth sa iyong sarili, dapat nagtitiwala ka sa Panginoon at sa Panginoon lamang at hindi na sa mga santong-santo na nalalaman mo. Kasi, ang Panginoon, sinabi niya na siya lang dapat ang sinasamba at hindi ang ibang mga tao. Ngayon naman, sa discussion na po tayo. Why is it important to understand that salvation is entirely by God's grace and not by our own efforts? So, kasi ginawa yung salvation dahil nga, di ba, kay Jesucristo. Hindi siya ginawa ng gawa lang ng sarili natin. Tinulungan tayo ng Panginoong Jesucristo para mabigay yung salvation na yun. So, ay lamang po for today's discussion. Thank you for watching.